Ang kwentong ito ay batay sa totoong pangyayari kung saan apat na magkaibigan ang naipit sa isang nakamamatay na bagyo habang nangingisda. Nagsisimula ang kwento sa manlalaro ng NFL na si Marquise Cooper na nagsasanay kasama ang kanyang coach, si Nick. Ang kasamahan ni Cooper sa NFL, si Corey Smith, ay naroon din. Sa pagitan nila, hindi lang ito relasyon ng coach at manlalaro, kundi isang tunay na pagkakaibigan. Sila ay umupo para sa hapunan kasama ang kanilang mga pamilya. Ang dati nilang kasamahan sa NFL, si Will, ay sumama sa kanila. Ibinunyag ni Will na kakalabas lang siya sa trabaho, kaya medyo malungkot siya. Nagpasya ang apat na lalaki na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagpunta sa pangingisda sa malalim na dagat sa Sabado. Sabado ng umaga, pumunta si Will para gisingin si Nick. Naghanda si Will ng 40 sandwich para sa lahat. Isinuot ni Nick ang matingkad na orange na jacket na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Sinabi ng asawa ni Nick, si Paula, na uminom siya ng Dramamine dahil nahihilo siya sa biyahe, pero binaliwala ito ni Nick at sinabing magiging maayos siya. Dumating sina Nick at Will sa bahay ni Corey. Papunta na sila sa isang maliit na bangka. Napansin ni Nick na na-impact na ni Marquise ang lahat ng kanyang gamit. Darating na ang kumpanya ng paglilipat bukas. Napagod na si Marquise sa paggawa nito taon-taon. Nagbiro si Nick na ipagpapalit niya ang buhay niya sa kanya ngayon din, pero sobrang napamahal na si Marquise sa lugar na ito. Gustong-gusto niya ang pangingisda dito. Ang Oakland kung saan siya lilipat ay walang kahit ano. Nagpaalam si Marquise sa kanyang anak na babae at asawa at pumunta para mangisda. Dumating sila sa tabing dagat. Binanggit ni Marquise na may paparating na bagyo pero babalik sila bago ito dumating. Ibinabalot nila ang kanilang mga telepono sa mga plastic na bag. Ilang milya pa, wala na rin silang signal. Nagtanong si Will kung may radyo sila. Kinumpirma ni Marquise na meron. Pumunta sila sa pangingisda sa Golpo ng Mexico. Iniwanan ni Nick ng voicemail ang kanyang ina na nagsasabing gusto lang niyang tiyakin na nakita niya ang ulat ng panahon. Hinihiling niya na tawagan siya pabalik. Tinawagan din niya ang tatay ni Nick para sabihin tungkol sa bagyo at ang pagpunta ni Nick sa pangingisda. Sa gitna ng karagatan, walang kaalam-alam si Nick tungkol sa tawag ng kanyang ama. Abala silang lahat sa pangingisda habang may tumutugtog na musika. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang makaramdam ng hilo si Nick. Nagpatigil sila ng bangka sa paboritong lugar ni Marquise para mangisda. Nagsimula silang mangisda at mag-usap pero nagsimulang magbago ang panahon. Kailangan nilang umalis dito ngayon na. Sinimulan ni Corey na hilahin ang angkla pero ito'y naipit. Ang angkla ay kumapit sa isang lumubog na barko sa ilalim ng dagat. Kahit anong hila ni Corey, hindi ito gumagalaw. Hinawakan ng lahat ang lubid at sabay-sabay na humila. Walang silbi ang lahat ng kanilang lakas. Nagkaroon ng ideya si Corey. Binuksan niya ang bangka at sinubukang gamitin ang lakas nito para hilahin ang angkla. Iniisip ng lahat na gagana ito. Pero habang ginagawa nila ito, nagsisimulang umangat ang harap ng bangka. Kapag bumangga ang isang malaking alon sa kanila, tumaob ang kanilang bangka, nahulog ang apat na lalaki sa tubig. Lumangoy sila papunta sa bangka at sinubukang ituwid ito pabalik. Una, sinubukan nila mula sa iba't ibang panig, pagkatapos ay sabay-sabay mula sa iisang panig. Walang gumana. Sinabi ni Will na kailangan nilang putulin ang linya ng angkla. Ito ang humahawak sa kanila pababa. Si Marquise ay sumisid sa ilalim ng tubig, hinawakan ang linya ng angkla at inangat ito. Sinimulan niyang putulin ito gamit ang propeller ng bangka. Nagkakapit kamay ang lahat para matapos ang gawain na ito. Patuloy na lumalala ang panahon. Pinapanood ni Paula ang ulat ng panahon at sinubukang tawagan si Nick, ngunit nakapag-iwan lamang siya ng voicemail. Pagkatapos ng 5 oras ng pagsubok, hindi pa rin nila maibalik ang bangka. Tinatanggap nila na hindi na ito maibabalik. Sa loob ng bangka, may mga cooler na may pagkain at tubig. Dapat may mga life jacket din sa loob. Kailangan nilang sumisid pababa para kunin ang mga ito. Sinubukan ni Corey na bumaba muna. Hinubad niya ang kanyang t-shirt para mas madaling lumangoy pababa, na sa tingin ni Nick ay hindi magandang ideya. Sumisid si Corey pababa at kinuha ang isang life jacket. Mayroon pang iba doon. Sumisid si Will pababa at nagdala ng isa pa. Mayroon ding mga flares doon sa ilalim. Sumisid si Marquise at kinuha ang isang flare. Bigla, may nakita silang barko na dumadaan malapit. Nagsimula silang sumigaw at mag-ingay para makuha ang atensyon nito. Mabilis na sinindihan ni Nick ang flare. Sinubukan nilang ipakita ang flare sa barko pero hindi sila napansin ng barko. Patuloy itong umusad. Lahat ay nakakaramdam ng pagkatalo. Naalala ni Nick ang kanyang backpack. Nandoon ang mga cellphone ng lahat. Mga cellphone sa loob. Samantala, sinabi ni Paula sa nanay ni Nick na hindi pa rin nila makontak ang mga lalaki. At sa tingin ko, dapat tayong tumawag sa iba. Lumangoy si Nick pababa at kinuha ang kanyang backpack. Sinubukan niyang tawagan ang siyam na isa-isa pero sa layo nila sa dagat, wala sa mga telepono nila ang may signal. At sa loob ng kalahating oras, ang bagyo ay nasa ibabaw na nila. Sa dalampasigan, napansin ng isang pulis ang kanilang pickup truck na nakaparada sa tabi ng dagat. Siniguro niya ang plaka sa kanyang sistema. Inalerto nila ang Coast Guard. Sa dagat, isang alon ang nagpatumba sa kanilang lahat mula sa bangka. Umakyat sila pabalik dito. Nagsisimula ng maramdaman ni Marquise ang lamig. Bigla nilang narinig ang tunog ng isang napakalaking alon na papalapit. Ang alon na ito ay muling nagtapon sa kanila mula sa bangka. Sumisigaw ang lahat sa isa't isa. Nagtatanong kung nasaan ang bangka. Walang makakita ng kahit ano. Natagpuan ni Corey ang bangka at tinawag ang lahat.
Pero sa gitna ng kaguluhan, nasugatan ang binti ni Will. Nagsimula siyang dumugo, nakakatanggap ng mga update si Kapitan Timothy Close ng Coast Guard mula sa kanyang buong team. Sinabihan niya sila na manatiling alerto. Ang 4 na lalaki ay nawawala na sa dagat ng 10 oras. Sinusubukan ni Cory na panatilihing motivated ang lahat pero lumalala ang kondisyon ni Marquis. Halos hindi na siya makarinig ng kahit ano. Sinabi niya kay Nick, may nangyayari sa akin. Sabi niya, kung dito ito mangyayari, dito talaga dapat mangyari. Si Marquis ay nagdurusa mula sa hypothermia. Kailangan niya ng init ng katawan. Patuloy na lumalaki ang takot ni Paula. Patuloy siyang nag-iiwan ng mga voicemail para kay Nick. Tumawag ang asawa ni Marquis, si Rebecca, sa kanya. Natatakot din siya. Malapit na rin siyang tumawag sa Coast Guard. 20 oras na ang lumipas mula nang sila ay mawala sa dagat. Ang kalagayan ni Marquis ay lubhang lumala. Gumamit pa sila ng flare para subukang painitin siya. Pero nawawala na si Marquis. Sinasabi niya, pabayaan mo ako. Natanggap ng pinuno ng baybayin ng balita na ang 4 na lalaki ay pumunta sa dagat. Nang malaman niya ang tungkol sa kanilang maliit na bangka, lalong lumalim ang kanyang pag-aalala. 4 na lalaking mas malaki sa karaniwan sa isang maliit na bangka sa gitna ng malaking bagyo ay lubhang mapanganib at ang kanilang pangingisda ay nasa 70 milya mula sa pampang. Sabi ng hepe na walang mas masahol pa kaysa sa mamatay dahil sa hypothermia. At para sa mga taong nasa napakagandang kondisyon na may napakakaunting taba sa katawan, mas masahol pa ito. Nagsisimulang mag-constrict ang iyong mga ugat upang mag-supply ng dugo sa iyong puso na kontaminado na ng tubig dagat. Bumibigay ang motor function. Ang kakulangan ng oxygen ay nagdudulot ng guni-guni, demensya at galit na siyang nangyayari kay Marquis ngayon. Hindi siya tumutugon kahit na sinusubukan siyang tulungan ng kanyang mga kaibigan. Itinaas ng hepe ang kanilang status mula alerto patungo sa panganib. Nagpadala siya ng helicopter at jet sa himpapawid para hanapin sila. Umiinom ng tubig ulan ang mga lalaki. Lalong lumalala ang kalagayan ni Cory. Sa itaas nila, hindi makita ng Coast Guard ang tubig dahil sa mababang visibility. Nagpasya silang lumipad ng mas mababa. Dumating si Paula sa lugar ni Rebecca. Hinahanap ni Rebecca ang lumang GPS ni Marquis na maaaring may coordinates ng kanyang pangingisda. Si Hepe Timothy ay nakakatanggap ng mga update mula sa kanyang mga opisyal na lumilipad. Wala silang makita sa ganitong panahon. Kailangan nila ng target na tatamaan kung hindi ay para itong karayom sa tumpok ng karayom. Dahil sa panahon na ito, kailangan nilang mag-ground. Tinawagan ng hepe si Rebecca at sinabihan siyang hindi na magtatagal sa ere ang kanyang sasakyang panghimpapawid. Pero sa oras na iyon, nahanap ni Paula ang GPS. Binuksan nila ito, ibinigay nila sa hepe ang mga koordinato ng pangingisda ni Marquis. Ipinapaabot niya ito sa kanyang mga opisyal. Abot ang sasakyang panghimpapawid sa lokasyon na iyon sa loob ng 5 minuto. Nawalan ng malay si Marquis. Hawak ni Nick siya. Inaalagaan ni Will si Cory. Ngunit isang alon ang nagtapon kay Nick sa ilalim ng tubig. Mabilis na hinawakan ni Will ang lubid na nakatali kay Marquis, ngunit nadulas si Marquis at inanod palayo sa tubig. Tinawag siya ni Nick pero wala itong silbi. Nagsisimula na ring mangyari ito kay Cory ngayon. Bigla nilang nakita ang isang eroplano na lumilipad sa itaas. Pero mula sa eroplano, walang makikita sa ibaba. Binuksan ni Nick ang flashlight na dala niya para makita sila ng Coast Guard pero wala silang makita sa ibaba at lumalala ang panahon. Kailangan utusan ng hepe na bumalik sila. Biglang may nakita ang isang opisyal na kislap ng flashlight. Hindi siya sigurado kung ano iyon. Sinuri nila muli sa ibaba pero wala silang nakita. Ang liwanag ay itinuring na repraksyon mula sa kidlat sa langit na tumama sa tubig. Pumalik na ang sasakyang panghimpapawid. Isa pang alon ang nagtapon sa kanila sa ilalim ng tubig muli. Nakatanggap ng balita sina Paula at Rebecca na bumalik na ang mga eroplano. Lalabas ulit sila kapag humupa na ang bagyo. Sinabi nila sa isa't isa, kailangan nating maniwala na magiging maayos ang lahat. Sabi ni Chief Timothy, magkakaroon tayo ng liwanag ng araw sa ating panig sa lalong madaling panahon. Ipinaalam din niya sa USS Tornado ang buong sitwasyon. Ngayon, ang USS Tornado ay maghahanap sa kanila sa dagat. Ang buong crew ay inutusan na bantayan ng tubig dahil sa ganitong panahon, madalas na nagkakaroon ng problema at hindi mapagkakatiwalaan ang mga elektronikong kagamitan. Nawala na rin sina Nick at Will kay Cory ngayon. Sumisigaw sila ng pangalan niya, umaasang maririnig sila at babalik siya. Pero walang silbi ang lahat ng kanilang pagsisikap. Sabi ni Will, mas malaki sila kaysa sa atin, mas malakas kaysa sa atin, mas magaling kaysa sa atin, at tinalo pa rin sila ng bagay na ito. Sabi ni Nick, wala silang taba sa katawan na nakasama sa kanila. At ako, may suot akong malaking hangal na jacket na basang-basa, pero nagbibigay ito sa akin ng kahit kaunting init. At kaya kailangan ka naming balutin. Kailangan nating kumuha ng isang bagay mula sa bangka. Pero ayaw bumaba ni Will. Bigla, nakakita sila ng 3 pating na lumalangoy sa paligid nila at tumudugo si Will. Ang mga sandwich ni Will ay lumulutang sa tubig. Sinusubukan niyang kunin ang mga ito, pero inaanod ang mga sandwich. Di nagtagal, kumalat sa media ang balita tungkol sa pagkawala ng 4 na lalaki. Isang alon ang nagpatumba kay Nick at Will mula sa bangka. Umahon sila pabalik. Pagkaahon nila, isa pang alon ang nagpatumba sa kanila muli.
Pagod na sila sa paulit-ulit na siklong ito. Hinila ni Nick ang isang lubid mula malapit sa propeller at sinabi kay Will, "Itali mo ang sarili mo sa bangka. Kailangan nating manatiling konektado dito." Pareho nilang itinali ang kanilang sarili sa bangka. Ngayon kapag tinamaan ng alon, hindi sila nahuhulog. Dumating ang nanay ni Nick sa punong tanggapan ng Coast Guard, nagtatanong, "Bakit walang naghahanap sa anak ko at sa mga kaibigan niya?" Sabi ng hepe, 200 tao ang naghahanap sa kanila, pero hindi ko maipapabalik ang mga piloto ko sa ere dahil sa panahon na ito. Ang paggawa nito ay maglalagay sa panganib sa kanilang mga buhay. Tinanong ng nanay ni Nick, "Patay na ba ang anak ko?" Walang sagot ang hepe. Tinanong lang niya, "Naniniwala ka ba diyan?" Sabi ng nanay ni Nick, "Hindi." Umaakyat sila pabalik sa bangka gamit ang lubid. Nakikita nila ang isa pang helicopter na papalapit. Sumisigaw sila patungo rito, pero hindi sila makita ng helicopter. Pagod na, pareho silang nagsisimulang makaramdam ng antok. Lalong lumalala ang kalagayan ni Will. Nagpasya siyang sumisid pababa para kumuha ng pagkain. Hindi matanggal ni Nick ang kanyang lubid. Sinabi ni Will sa kanya na manatili sa itaas at siya ay bumaba mag-isa. Bumalik siya na may dalang inumin at isang pakete ng pretzels. Pareho nilang kinain ito. Biglang nakita ni Will ang lupa sa unahan. May nakita rin si Nick doon. Kinuha nila ang kanilang mga telepono at sinubukang tumawag sa siyam na isa-isa pero wala pa ring serbisyo. Sabi ni Nick, "Paano natin malalaman na hindi lang tayo nag-hallucinate ngayon?" Pero hindi yun iniisip ni Will. Paano tayong dalawa ay nag-hallucinate ng parehong bagay? Sinubukan nilang lumangoy papunta sa... Lumalangoy papunta rito pero walang anuman sa unahan. Sa halip, lumalayo sila sa isa't isa. Hindi nila makita ang kanilang bangka. Sa matinding hirap, nagawa nilang makabalik sa kanilang bangka sa pamamagitan ng purong swerte. Si Chief Timothy ay tumatanggap ng mga update mula sa lahat pero wala pa ring nakikita. 30 oras na mula nang sila ay mawala sa dagat. Si Will ay tuluyang natahimik. Sabi niya, "Iniisip ko kung ano ang sasabihin nila sa libing ko." Parang sumuko na si Will. Paulit-ulit niyang sinasabi na kung pinakasalan niya ang ex niya, magagalit ito kapag narinig ang tungkol sa trip na ito at hindi siya makakapunta. Nagsimulang umiyak si Will habang sinasabi ang lahat ng ito. Sinabi niya kay Nick, "Pwede mo bang sabihin sa mga magulang ko?" Sabi ni Nick, "Ikaw ang magsasabi sa kanila." Pero nagsimulang mawalan ng malay si Will habang inuulit, "Sabihin mo sa nanay ko. Sabihin mo sa nanay ko." Nagsisimula na siyang makaramdam ng init tulad ni na Cory at Marky. Sinusubukan siyang hawakan ni Nick pero tinangay siya ng alon palayo kay Nick. Hinila ni Nick ang lubid at hinatak siya pabalik pero tinangay si Will ng susunod na alon. Si Nick ay naiwan mag-isa sa bangka. Siya ay nagsimulang humagulgol ng malakas. Parehong bumalik na ang mga sasakyang panghimpapawid ng Coast Guard, ngunit pinigilan ng hepe ang lahat na sumuko. Sinabi niya, "Pag-asa ang pinakamalakas na bagay na mayroon tayo." Sa USS Tornado, patuloy na naghahanap ang mga mandaragat ng ilang dagdag na minuto kahit na sila ay pinaalis na. Nag-iwan si Paula ng voicemail kay Nick. Sabi niya, "Sana ayos ka lang. Pero nagsisimula na akong isipin na baka hindi na kita muling makita at masakit yon." Lumabas si Paula at niyakap ang nanay ni Nick, umiiyak. Sabi ng nanay ni Nick, "Nararamdaman kong nandyan pa rin siya." Nakahawak si Nick sa propeller ng bangka. Nagkamalay siya. Nakikita niya ang isang barko sa likuran niya. Kinokolekta niya ang kanyang lakas at kumakaway dito pero wala nang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Iniisip niyang lumangoy papunta rito pero biglang binibitawan ang plano. Sa kabilang panig, tumitingala ang kanyang asawa at ina sa langit at kinakausap siya. Iniisip din ni Nick ang tungkol sa kanila mula doon. Isinabit niya ang kanyang bag at tahimik na umupo pabalik sa bangka. Kinabukasan, nagsimulang bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Ang kanilang mga pagkamatay ay muling naglalaro sa kanyang alaala. Nagsimula siyang umiyak. Inaalis ni Nick ang lubid na nagbibigkis sa kanya sa bangka. Sumuko na rin siya, pero sa oras na iyon, nakita siya ng crew ng USS Tornado. Hindi nagaksaya ng oras si Chief Timothy at pinapunta rin ang kanyang helicopter doon. Dumilat si Nick. Nakita niyang dumarating ang tulong. Naabot siya ng Coast Guard at iniangat siya. Inililipad si Nick. Labis ang tuwa ng Coast Guard. Sa sandaling malaman nila ang kanyang pangalan, tumawag sila at ipinaalam sa kanyang pamilya. Hindi sumusuko ang Coast Guard sa tatlo pa. Hinanap nila ang mga ito sa loob ng 3 araw, ngunit hindi man lang nila natagpuan ang kanilang mga katawan. Si Nick lamang ang nakaligtas sa insidenteng ito. At sa gayon mga kaibigan, nagtatapos ang ating kwento dito. Ipaalam sa amin sa mga komento kung paano ninyo nagustuhan ang paliwanag na ito. Huwag like ang video and mag-subscribe sa channel. Hanggang sa sinapang video das talalamida.